Nagsimula ang pelikula kay Jocor Lincoln, isang ambisyosong rapper na pag-alagala sa mga lansangan ng Oakland sa gabi hanggang sa makarating siya sa bahay ng kanyang target. Armado ng 2 baril, tahimik siyang pumuslit sa likod bahay habang ang lalaking hinahanap niya, si Malcolm, ay naghahanda para sa isang nakaka-relax na gabi kasama ang kanyang kasintahan pagkatapos ng isang gabing pag-iinuman, ngunit bago iyon, dumaan sila sa silid ng kanilang anak para magpaalam. Sa sandaling iyon, nagkaharap sila ni Jocor, na itinaas ang kanyang mga baril patungo kay Malcolm at nagtanong kung naaalala niya ang kanyang mukha. Sinubukan ni Malcolm na manatiling kalmado at sinabing naaalala niya siya bilang isang kaibigan, ngunit para kay Jocor iyon ang maling sagot at binaril niya si Malcolm at ang kanyang kasintahan. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang pangunahing tauhan sa korte para sa krimeng ito, kasama ang anak na babae at lola ng biktima, na sinasabi kay Jocor na pagbabayaran niya ang ginawa niya sa impyerno. Sa kabila ng pagdurusa na idinulot niya, si Jocor ay hindi nagpakita ng pagsisisi at hindi sinubukan na ipaliwanag kung bakit niya binaril si Malcolm. Para sa malinaw na mga kadahilanan, napunta siya sa bilangguan, nasentensyahan ng habang buhay, at kailangang mabilis na umangkop sa kanyang bagong kapaligiran. Habang ginagalugad niya ang bakuran ng bilangguan, nakatagpo niya ang iba't ibang grupo, mula sa mga ama hanggang sa mga kabataang lalaki na inaresto dahil sa pagtutulak ng droga. Hindi ito gaanong naiiba sa kapitbahayan na kanyang tinitirhan, maliban sa ngayon ay napapaligiran na siya ng mga pader. Ito ay nagpaalala sa kanya ng kanyang buhay 13 taon na ang nakalilipas noong siya ay madalas binubuli at nakipagkaibigan sa isa pang batang lalaki na binubuli din, si Lamarck. Naniniwala si Lamarck na makakatakas siya sa kapitbahayan sa pamamagitan ng paggawa ng tama, habang ang pangarap ni Jocor ay tila imposible. Gayunpaman, nasisiyahan siya sa paggugol ng oras kasama si Lamarck, lalo na't sa tuwing siya ay umuuwi ay palagi siyang binubugbog ng kanyang delinkwenteng ama. Ang kanyang ina, si Delanda, ay sinusubukang protektahan siya, ngunit ginagamit ng kanyang ama na si JD ang karaniwang dahilan na pinapatibay niya siya upang mabuhay sa mga lansangan. Sa paglipas ng panahon, tinanggap ni Jocor ang palusot na ito at nagkaroon ng lakas ng loob na maghiganti sa mga bully sa paaralan, ngunit dahil sa pagiging malupit niya, sinimulan siyang layuan ni Lamarck, bagamat nakuha niya ang katapatan ni TQ, isa pang bata na madalas ding binubuli. 13 buwan bago ang pagpatay niya kay Malcolm, sina Jocor at TQ ay naging mga small-time na kriminal na naghahanap buhay sa pamamagitan ng armadong pagnanakaw. Ang komplikado ay ang ugali ni TQ dahil hindi siya nagdadalawang isip na patulan ang sinumang hindi gumagalang sa kanya. Isang araw, binisita sila ni Lamarck sa kanilang music studio matapos masugatan sa kanyang pagseserbisyo militar. Sa kabila nito, may plano pa rin siyang umalis sa kapitbahayan, ngunit itinuro ni TQ na hindi niya kailangan at nag-alok sa kanya ng isang stock ng cash na mabilis na naunawaan ni Lamarck kung paano ito kinita. Habang abala si TQ sa pagbati sa ilang bisita, nagsimulang magpraktis si Jocor ng isang rap song na ikinagulat ni Lamarck ang kanyang husay sa pagrarap. Nang matapos, lumabas si Jocor para lang makita si TQ na nakikipagnegosasyon kay Malcolm. Sa bilangguan, isang kriminal ang lumapit kay Jocor, ipinakilala ang kanyang sarili bilang Rallo, ang nakababatang kapatid ni Biggs Tuna, ang leader ng gang kung saan nagtatrabaho si Jocor noong siya ay malaya pa. Nag-alok sa kanya si Rallo ng proteksyon mula sa mga tauhan ni Malcolm sa bilangguan. Nang maglaon, si Jocor ay tinuya ng isa pang bilanggo sa yard, ngunit bago pa lumala ang mga bagay, isang tao mula sa kanyang nakaraan ang namagitan. Ito ang kanyang ama na si JD, na matagal nang nakakulong at alam kung paano mabuhay sa bilangguan. Sa isa pang flashback, nakita natin sina Jocor at TQ sa libing ng isang binatang kapitbahay na pinatay ni Malcolm. Ayon kay Biggs Tuna, ang ama ni Jocor ay nahulog sa kapahamakan dahil sa mga gamot na ibinibenta sa kanya ni Malcolm na nagbigay sa kanila ng simpatsya. Sa kabilang banda, si Jocor ay gumugugol ng oras sa kanyang kasintahan na si Shantay na nagulat sa kanya sa balita na siya ay buntis. Isang linggo na siyang nagdadalawang isip na sabihin ito sa kanya dahil natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Bagamat ipinagdiwang niya ang balita at tiniyak sa kanya na siya ang bahala sa lahat, sa likod nito, sinubukan niyang makakuha ng lehitimong trabaho. Nang maglaon, nagkaroon siya ng pagkakataon at ibinahagi ang mabuting balita kay Lamarck na muling binuhay ang pagkakaibigan na dati nilang pinagsaluhan. Sa kasalukuyan, matapos makita ang kanyang ama sa kulungan na tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan, naalala ni Jocor ang araw na siya ay pinatalsik sa paaralan dahil sa pagsunod sa yapak ng kanyang ama. Nagalit si Delanda sa kanya, ipinaalala sa kanya na tumataas ang mga bayarin at wala siyang ginawa kundi manigarilyo na lang.
Galit na galit, ipinaliwanag ni JD na walang saysay na palakihin ng maayos ang kanilang anak dahil makukulong din ito tulad niya. Sa kasalukuyan, nakatanggap ang ating pangunahing tauhan ng hindi inaasahang pagbisita mula sa kanyang ina na nakonsensya nang makita siya sa lugar na ito. Bilang tugon, inamin ni Jocor na ang tunay na salarin ay nakakulong kasama niya sa likod ng parehong pader. Nawasak sa balita, si Delanda natanggap na hindi naging mabuting ama si JD. Ngunit ipinahayag na nais ni JD ang pinakamahusay para sa kanya hanggang sa siya ay nalulong sa droga. Kaya naman, hiniling niya sa kanya na panagutan ang kanyang bagong silang na anak na si Sion. Sa sumunod na flashback, makikita natin sina Jocor at Shantae na dumalo sa birthday party ni Biggs Tuna, sa kabila ng alitan kay Malcolm, kung saan lahat ng mga kaalyado ni Biggs Tuna ay nasa mga lansangan na nagdiriwang bilang pagpapakita ng katapatan. Kahit nakalmado, si Biggs Tuna ang unang nagpaputok sa dalawang lalaking nakatitig sa kanya, kumbinsido siyang mga tauhan sila ni Malcolm. Balik tayo sa bilangguan, ang pangunahing tauhan ay nakatanggap ng isang sulat mula sa kanyang kasintahan na sinamahan ng isang larawan na ipinadala ng kanyang ina. Sa larawan, ipinakita si Jocor bilang isang bagong panganak sa mga bisig ng proud na si JD. Ito ay isang larawan na madalas niyang tinititigan noong kanyang kabataan upang ipaalala sa kanyang sarili na ang kanyang ama ay hindi tunay na masama. Naantig sa mga alaalang ito, lumapit siya sa kanyang ama sa yard at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang sariling anak. Bilang tugon, iminungkahi ng kanyang ama na itigil na niya ang pagtanggap ng mga pagbisita sa pamilya na nangangatwiran na pareho silang hindi magandang halimbawa para sa mga bata. Ito ay nagpapaalala sa kanyang yumaong lola na palaging nagtatanggol sa kanya laban sa mga batikos, lalo na noong siya ay pinatalsik sa paaralan. Siya lang ang may kakayahang kontrolin si JD, na nilinaw na ang kanyang marahas na pamumuhay ay hindi angkop para sa lahat, lalo na sa kanyang anak. Nang maglaon, ipinagtapat ni Jocor kay Biggs Tuna ang kanyang ambisyon na maging isang rapper. Nangako si Biggs Tuna sa kanya ng pagkakataon sa industriya na may isang maliit na kondisyon. Kinailangan niya munang magtrabaho para sa kanya upang makita kung siya ay kasing tigas ng sinasabi ni TQ na inilarawan siya bilang ang pinakamahusay na payat na manlalaban. Sa isa pang pagkakataon, habang si Jocor ay gumugugo ng oras kay TQ, ang huli ay nakatanggap ng pagbisita mula kay Trex, isang lokal na miyembro ng gang na nagsasabing siya ay isang musician. Mula sa sandaling nakilala niya si Jocor, si Trex ay nagbiro ng mga nakakasakit na biro tungkol sa kanyang kasintahan. Ipinakita pa sa kanya ang isang pang-adultong video bilang patunay ng di umano'y maruming gawain na kinasangkutan ni Shantae. Pagkatapos, si Jocor ay agad na umuwi upang harapin ang kanyang kasintahan na umamin na naligaw ang kanyang landas pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang kapatid, ngunit hindi pa sila magkakilala noon. Sa kabila nito, galit na galit pa rin si Jocor at hiniling niya na i-empake niya ang kanyang mga gamit at ibigay sa kanya ang susi ng sasakyan para makaalis siya, na hindi nagpapakita ng pag-aalala sa katotohanang dinadala niya ang kanyang anak. Siyempre, hindi niya iniwan ang kanyang mga paboritong aso. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa isang tindahan ng sapatos, narinig ni Jocor ang isa sa mga trabahador na nagsasalita ng hindi maganda tungkol sa kanya sa isa pang kasamahan, na sinasabing nagpapanggap lamang si Jocor bilang isang gangster dahil sa kulay ng kanyang balat at siya ay walang bilang kumpara sa kanyang kasintahan, na isang tunay na hustler na natutugunan ang lahat ng kanyang mga pangangailangan. Pagkatapos lumabas sa trabaho, nagsama sina Jocor at TQ para sundan ang babaeng iyon at ang kanyang matagumpay na kasintahan, ngunit nagbago ang isip nila nang mapagtanto nilang papalapit sila sa isang disenteng lugar na puno ng mga pulis patrol. Aalis na sana sila nang pigilan sila ng mga pulis dahil sa hinala. Sa panahon ng interogasyon, nalaman ni Jocor na may 1 kilo ng cocaine si TQ sa kanyang sasakyan. Ginamit ito ng detective bilang leverage para subukang kumuha ng impormasyon tungkol sa mga gang wars, nagtatanong kung totoo ba na lihim na nakikipagtulungan si TQ kay Malcolm para pag-isahin ang kanilang organisasyon sa likod ni Biggs Tuna. Ang ating pangunahing tauhan ay nanatiling tahimik na parang bingi, kaya siya ay pinakawalan. Ang kwento tungkol sa mga droga sa kotse ni TQ ay isang pagtatangka lamang upang pukawin siya. Sa kanyang sumunod na pagpupulong kay Biggs Tuna, buong pagmamalaking ipinakita ni Jocor ang ilan sa kanyang bagong musika, bagamat ibinasura ito ni Trex bilang ordinaryo. Ipinaalala nito kay Jocor ang kanyang ama na hindi kailanman humanga sa kanyang mga ginawa, hindi para maliitin siya, ngunit dahil gusto niyang maging mas mahusay siya, at higit sa lahat ay huwag sumunod sa kanyang mga yapak. Ito ang palaging sinasabi sa kanya ng kanyang ina, at ang nakakagulat, inamin ito ni JD. Sa kasalukuyan sa bilangguan, binalaan ni JD ang kanyang anak na huwag magtiwala sa sinumang ipinapadala ni TQ,
dahil may hinala siya na si TQ ay nagtatrabaho para sa gang ni Malcolm na naghahanap ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanilang pinuno. Nag-alok si JD na protektahan ang kanyang anak, ngunit tumugon si Jokor na kaya niyang pangalagaan ang kanyang sarili. Sa isa pang flashback, nakita natin ang ating pangunahing tauhan na bumisita sa kanyang kaibigan na si Lemark sa ospital, kung saan natuklasan niya na ang pinsala ni Lemark ay mas malala kaysa sa inaasahan, na may posibilidad na hindi na siya muling makakalakad. Galit na galit, itinuring ni Jokor na hindi ito patas dahil si Lemark ang huling taong karapat-dapat dito. Galit na galit, pinuntahan niya si Biggs Tuna at inalok na patayin si Malcolm, ang taong sumisira sa negosyo ni Biggs Tuna. Pumayag si Biggs Tuna sa kanyang alok at binigyan ng kanyang asawa si Jokor ng impormasyon tungkol kay Malcolm na nakatakdang bisitahin ang kanyang kasintahan at anak na babae ng gabing iyon. Siyempre, hindi mawawala ang mahalagang kasangkapan na isang pares ng mga bagong baril. Ang natitirang bahagi ng kwento ay alam na natin, ngunit mayroon tayong isang maliit na detalye na idadagdag. Bago pumasok sa bahay, nakita niyang kinakausap ni Malcolm si Trex tungkol sa papel ni TQ sa kanyang organisasyon. Habang pinagmamasdan sila ni Jokor mula sa kanyang pinagtataguan, naalala niya ang araw na siya, bilang isang maliit na bata, ay nakita ang kanyang ama na bumibili ng droga mula kay Malcolm. Pagkaalis ni JD, hiniling ni Jokor sa dealer na ihinto ang pagbebenta ng droga sa kanyang ama, ngunit tumawa si Malcolm at sinabing hindi niya maaaring pakawalan ang kanyang pinakamahusay na customer. Ngayon ay alam mo na kung bakit pinatay ni Jokor si Malcolm sa simula ng pelikula. Pagkatapos ng krimen, walang mapupuntahan si Jokor kundi ang bahay ni Shantae, kung saan hiniling niya sa kanya na itago ang kanyang mga baril. Sa isang sandali ng pagkagambala, si Jokor ay nagtago ng pera sa gilid ng upuan. Tinanong siya ni Shantae kung sino ang pinatay niya, ngunit tumanggi siyang sumagot, ipinaliwanag na magiging maayos ang mga bagay sa kapitbahayan. Pagkatapos ay niyaya niya itong maupo sa tabi niya at humingi ng paumanhin sa kanilang nakaraang away. Nanood sila ng comedy show hanggang sa nakatulog sila. Ang katahimikan ay biglang bumaliktad. Kinaumagahan ay ni-raid ng police squad ang bahay at inaresto si Jokor. Matapos maalala kung paano siya napunta sa bilangguan, tinawagan niya ang kanyang kasintahan upang aminin na handa siyang makita ang kanyang anak at managot para sa kanya sa kabila ng lahat ng mga pagsubok. Sumagot si Shantae na habang nakikita niya ang mga pader na nakapalibot sa kanya, hindi ito nakikita ng kanyang anak. Sa kanyang paghahanda para sa pagkikita na ito, nalaman ng pangunahing tauhan mula kay Rallo na si TQ ay naaresto at ililipat sa parehong bilangguan. Nang marinig ito, naalala ni Jokor ang lahat ng ebidensya ng lihim na alyansa ni TQ kay Malcolm. Kasabay nito, natuklasan ni Biggs Tuna at ng kanyang asawa na kasama rin si Trex, kaya walang awa silang pinatay. Ngayon ay oras na ni Jokor na tapusin ang trabaho. Sa bakuran ng bilangguan, lumapit si TQ kay Jokor na parang walang nangyari, pero balak pala niya itong saksakin ng handmade shank. Gayunpaman, inaasahan na ito ni Jokor, at pagkatapos ng isang pakikibaka, nagawa niyang saksakin si TQ habang si Rallo at ang kanyang mga tauhan ay pinalibutan sila para hindi ito mapansin ng mga gwardya. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Jokor ng pagbisita mula sa kanyang ina, kasintahan, at anak na si Sayo na nagdulot sa kanya ng matinding kagalakan. Dahil sa inspirasyon ng karanasang ito, kalaunan ay tinuruan niya ang kanyang ama kung paano magtanim sa bakuran ng bilangguan. Habang tinitingnan niya ang kanyang ama na sumusunod sa kanyang pamumuno, ang pelikula ay pinutol sa isang shot ni Jokor bilang isang bagong panganak habang hawak ni JD sa kanyang mga braso na nagsasabing gagawa siya ng isang bagay para sa kanyang buhay. Hindi man naging ganoon kaganda, pero at least tanggap na nila ang isa't isa. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.